Okay, and I would like to announce kapihan sa Bagong Pilipinas this Friday sa oo kasi may event yung featuring the Department of Tourism. Ikuha lang namin sa GC because sa other mall yung venue namin. Okay, to start our March 2, Ma'am Julieta, Director Julieta of Dapolcom, announcement po kayo. Hello. Magandang umaga po sa lahat. Kami po ay nandito ngayon para ipaalam sa inyo the forthcoming Napolcom PNP Entrance and Promotional Examination. The exam will be on April 28th of this year, and also another one is the PESE exam also written on April 27. The processing of applications for the PESE will start on March 3 today up to March 14. While for the entrance and promotional, the online application starts today up to March 7, so this week. But the processing will be from March 4 to March 28. Ma'am, ano po yung mga qualifications niya? Sino po pwede mag-exam and mag-promotional exam? Medyo mahaba-haba po ito. Para po sa ating PESE muna. Ang PESE po natin para sa mga existing police lieutenant colonel na gustong ma-promote to third level. So sila po yung ating subject for the PESE written examination. For the entrance examination, ito po yung mga civilian na gustong magpulis. Gusto nilang pumasok sa pagiging pulis. Ang requirement po dito sa age ay not less than 21 years old but not more than 30 years old on the day of the examination. And sa atin naman pong patrolman or patrolwoman na temporary, wala naman pong age requirement kasi nandun na sila sa serbisyo para lang maging permanent sila. Ang requirement lang po, tapos sila ng isang bachelor's degree. For the promotional examination, meron po tayo ditong 4 na level. Yung PO first, PO second, PO third, and PO fourth. Sa PO fourth, ito po yung para sa mga police corporal to police staff sergeant. Dapat po sila ay holder o passer ng mga eligibilities na ito. Testimonial, the PNP entrance 1998 onwards. PO second, that was given last 1991. Career service professional, CSC police officer, RA 1080, RA 6506 o yung RA 11131 at saka PD 907. For police, PO third class, ito naman po ay para sa mga police master sergeant to police executive master sergeant. Ang rank po nilang kasalukuyan ay patrolman or patrolwoman to police executive master sergeant. Ang requirements po nila parehas lang din po nung sa PO 4th class na binabanggit ko na kanina. Kung makakalimutan po nung iba na sa amin pong Facebook account yan, makikita po nila yung list ng mga eligibilities or yung mga requirements for this. And for the PO second class, ito po ang rank coverage, ito yung police lieutenant to police captain. Ang existing rank nila ay police master sergeant to police captain or police lieutenant to police captain. Ang sa PO first class naman po, ito naman po ay para sa promotion to police major to police lieutenant colonel. Ang dapat na rank nila ngayon, police lieutenant to police captain or police major to police lieutenant colonel.
Yun po. Okay. Then Sir Ednar, kamustahin natin yung epekto na easterlies, no? Mga weather disturbance for the recent weeks. Yes, mayong butag sa tanan. Easterlies has caused landslides and flooding and disturbance to classes and work. No? It resulted to suspension of classes and work. But basically, two provinces, Davao Oriental and Davao de Oro. And of course, continuing ang rehabilitation effort sa Malita as a result of the December effects of ITCC, katong flooding dito. So, but now, everything is lifted. Tanang suspensions were lifted and mga roads are already passable. To sa, I think sa Davao de Oro na landslide, I remember sa may highway ba yun? Kamusta na po yun? I think yung, is it pa, Yeah. Ang landslide sa Davao de Oro is in sa New Bataan and Nabunturan ang landslide, no? So affected population 21 barangays, 1,322 families ang affected, or 5,800 individuals. So one bridge is affected, one in De Oro. Sa Oriental, also one. Sa De Oro, it's a national road. Sa Oriental, it's a barangay road. Sa Mount Diwata, Moncayo, and in Davao Oriental is Binondo in Baganga. Mo na affected. mga total damages Sa infrastructure. amount, wala pa tayo post-disaster needs assessment, PDNA, that is after maghupa na, karon hupa na, I would surmise the LGUs now are doing assessment as to the damages so that we can determine ang mga assistance to be provided sa ila. Okay. Kasi itong easterly every year na to, can you describe what is this easterly, kaya nagabago-bago yung ating Okay. weather terms? For ang easterlies is ang init, no? The warm air from the Pacific Ocean. So of course, init na hangin, it causes evaporation of the Pacific Ocean. Pag evaporate ng dagat, mapalit sa hangin padulong sa tua, it will form clouds, cloud formation, at mahulog. So, the rains in easterlies, dili siya massive. Dili siya overwhelming like shear line and trap of LPA. But what is, I think, relevant for the people to know is that years before, easterlies, ITCC do not cause flooding. But today, it has caused flooding. And I did an action research on this. No? I asked myself as the regional director, why is it that flooding has been occurring already in Davao region, in the barangays, wala may typhoon, wala shear line, wala trap of LPA. Ang findings na ko duha. Basically, and the worst finding is that our drainage system is totally non-functional ang ato ang mga kanal, no? So from the barangay, municipal, province, national drainage up to the housing drainage, they are not interconnected. They are not complete. Puno og basura, puno og silt, puno og bato. And with that, I already made representations sa central office about this, and the central office created a new division to look into this because this applies nationwide. And also, I already asked help from DILG, from Director Matalam, because the LGUs concerned has to be pushed or encouraged to clean their drainage or kumplituhon nila ilang drainage. And also, I have coordinated and collaborated with NIA. Kay ang NIA di ay, for your information, ang NIA is ang ilang irrigation canals is also causing flooding sa mga communities. And the reason behind it, according to the manager, which I also verified sa ground, ang mga communities inside rice areas has no drainage. Wala sila'y kanal. So pag ulan, ang kanal sa irrigation sa NIA
mao na nay nahimong kanal sa community. Bisag siradaan pa nila ang ilang dam, ang ilang kuan, siradaan ang tubig para di kasulod, ang ulan is overwhelming that causes flooding. So ang irrigation and drainage can they coexist? The canal of The canal of the NIA is intended for irrigation of the rice field. Dili siya intended for drainage ng mga wastewater or excess water from the rain. Ang explanation ni manager, when they compute the drainage, it is about the volume of water gikan sa river, dalahon nila sa humayan. Walay labot ang ulan. So karon pag ulan, wala may kanal ang mga communities, mo puno dito sa ilang kanal, mag-cause of flooding. And they are now being blamed by the barangay, by the municipal. So ang action taken nato diha, we have agreed with the NIA manager and the irrigation management offices. There are 4 offices in the region na mag-propose sila og mga community drainage that should be funded by local and national government. we go to Ma'am Julieta. Isa na sa examinees, nag-increase daw ba ang number? Usually sa mga gusto kasi maraming gusto magsali sa police, and based sa Women's Month, no, I've seen marami na police sa babae. Do we see an increase sa female applicants wanting to go to the police force? Yeah, thank you for that. Sa nakikita naman namin, marami ring mga kababaihan talaga na gustong magpulis. And lahat naman binibigyan natin ng pagkakataon. Sabi nga natin, equal rights, di ba? So, kung sa increase, talagang may increase ng number of women na gustong magpulis. And lahat naman sila, bibigyan natin ng pagkakataon. Start na ito dito sa exam. Kahit yung nag-a-apply na mismo ng pagpupulis, marami talagang kababaihan. I remember yung mga ginawa natin inclusive, no, kasi binabaan natin yung height requirement and also for the IPs, no, para makapasok sila. Okay, di ba kasi Pinoy tayo eh. Talagang tayo mababa. So, binigyan natin ng kumbaga chance yung mga mabababa ang height. Though meron tayong ibinibigay na height waiver doon sa ating mga members ng IPs, pero sabi nga natin, lumagay na tayo talaga sa talagang height ng Pinoy. Talagang maliit tayo. So binabaan ng height ng babae, pati na rin ng lalaki. Ano yung height requirement na ngayon, ma'am? Ang height ng babae ngayon ay 5 at ang lalaki ay 5'2". So, yung mga IPs, marami na rin po bang sali? And also, I remember you mentioned yung online, no? Kasi yung ating online, in-expand po ba natin yung online applications natin for the PNP. Okay. Sa IPs po, marami na po. Marami pong nagtitake ng exam na IPs at marami na rin pumapasok na members ng IPs sa ating kapulisan. And with regards to online, coverage po nito, nationwide po ito. Though meron pong mga problema sa signal doon sa ibang area, tinutulungan naman po namin, pwede silang pumunta sa office, tulungan namin sila kasi medyo malakas naman po ang signal sa office namin. Ang office namin nandyan sa may recto, sa Cope Building po. Ang processing ng exam, weekdays doon po. Madagdag ko na rin po, meron kaming 3 off-site na processing. Kasi syempre gusto naming ilapit yung aming serbisyo sa mga tao. Sa March 8 po, meron po kami sa Sulop, sa Davao del Sur. So yung mga malalapit po doon, pwedeng doon na sila pumunta. Sa March 15 naman po, sa Tagum City, Davao del Norte. And sa March 22, sa Mati City. Isa pang dagdag po, nakalimutan ko sabihin kanina, ang exam venue po natin ay sa University of Mindanao, dito sa Davao, at doon sa Digos, sa Corheso College. Kasi gusto naming ilapit sa ating mga gustong mag-exam. Kasi sabi nila, medyo pricey mag-travel papunta rito sa Davao City.
So, gumagawa kami ng ibang examination venue para talagang mailapit ang aming serbisyo sa lahat ng Lalo na gusto. sa ibang probinsya, galing sa, like mga IPs, galing sa GIDAS, gusto mag-apply, no? Pwede po, dito po sa mga areas na sinabi ko kanina, pwede po sila. Pero kailangan po talaga naka-online sila. If talagang magkakaroon ng problema, tutulungan po namin silang makapag-online. To Sir Ednar, yung last mong guesting, you said na, di ba nagkuhan kay flood, punta ka sa, tingin ka sa yung mga flood, drainage problem, and you went to the barangays. Yeah. Kamusta na po yung ating Okay. pagpulong-pulong? I already visited or engaged 500 barangays. And the output of that is PPAs, project proposals for prevention and mitigation. So, I will endorse those projects to the Regional Development Council this coming March RDC. And hopefully, it will go through the process of the regional investment planning at mapunduhan ito at mapagbigyan na magiging project sa succeeding years. Are you looking, meron ka bang or project na mega project na malakihan na are you looking at to control flood here in the region? Yeah, there are supposed to be huge projects coming, and I have even coordinated with Secretary Magno for foreign development assistance like Katiil. The Katiil River, when it flooded, 8 barangays ang tatamaan. Itong Pangi River, hindi Matina River, dili na kayang pitsi-pitsi lang. Kinanglan yun na siya, both sides of the river has to be huge or mega dike ang kinanglan nato. And a lot of major rivers, mega dikes are needed. So, ang importante dire that OCD is able to capture all those needs, no? Mga panginanglanon sa communities and raise it up to the level, at the regional level, even sa national. Kasama yung sabi mo problema drainage pati irrigation na kanal na mga barangay. Okay, the NIA, ang arrangement namo ni manager, the NIA will now propose to me the projects in the communities. Okay? Ang NIA, the municipal and provincial governments will propose the barangay drainage na kinanglan nila and provincial drainage. And DPWH will propose the national drainage na kailangan pa. For example, one district engineer has 200 kilometers of road. Pila ka kilometro ang walay kanal. Then that is the one that they will propose to me. Then dalahon nako sa RDC for funding. That is different, no? By the way, ang DNR, they will also propose. Gikan sa reef, as a ridge, kutob sa reef, mga proposals to mitigate flooding. And you will ask maybe, nganong OCD is doing this? Why? Because ang rationale for OCD is different from the different agencies. If DNR would propose, ang mandate nila is forest protection, ecological balance. But if it is OCD who will carry the proposal to RDC, my rationale will be to save lives, prevent, mitigate damaged properties, and even losses, economic losses. So, iba ang framework. Kasi ang mandate ng OCD is to save lives and mitigate losses to properties and the others. So, ginagawa ko ito, whole of government and whole of nation approach to address the flooding. Okay, Carlo, Kadangpan, we are stream live as from PIA Davao Facebook page. We are stream live at Kadangpan. Okay. Para lang sa for the benefit na last na lang yung question to RD Ranieses for the clarity po with regards to the recruitment, although daghan na gyud ang mga aspiring police, but however na magyapon mga individuals that they will use the name of Napolcom para makadilihan siya. What is the advice para sa tuwang mga aplikante nga buot mahimong police para dili masiguro ma-entonces ang fixer. ilahang pag-apply? Oo. Oh, may mga balita ba kay Fixer? Maraming salamat dyan sa question na yan. Kasi iyan nga yung isa sa nagiging problema namin. Kasi nakakarating sa kaalaman namin na merong mga gumagamit sa pangalan ng Napolcom para magkapera. Isa lang po masasabi namin sa inyo, ito pong sa pagkuha ng examination, wala po itong
bayad, except for syempre yung ating entrance exam, yung fee natin, ano naman yan, naka-broadcast yan. But yung sinasabi nila na sila yung mag-fixer ba, ganon? Wala po tayong ganon. So, ang talagang bayad nyo na lang sa kahera ng NAPOLCOM, which is pag ibinayad nyo naman doon, diretso naman po yan sa ating Bureau of Treasury. Wala pong napupunta sa NAPOLCOM. At pag meron naman pong lumapit sa inyo at sasabihin, ipapasa kayo, hindi po mangyayari yan. Computer po ang nag-check ng ating examination. So kahit anong gawin ng human, walang human intervention dito, hindi po sila makakapasa kung talagang hindi sila kapasa-pasa. So wag po silang maniniwala sa mga ganong sinasabi ng kahit na sino, kahit mag-name drop pa ng NAPOLCOM employees na sinasabi pa ay mga lawyers namin, sinasabi, sa tulong ni ganito, ni ganyan, magbigay ka lang ng ganitong amount, ipapasa ka namin, or meron pa nga yung ipopromote ka namin, or ibabalik ka namin sa serbisyo, yung mga may na-dismiss ba? Hindi po yan totoo. Wag po silang maniniwala sa mga bagay na ganon. Yung mga reviewers, ma'am, may recommend yung mga reviewer? Usually, nagabenta sa reviewer for exam? Yung mga reviewer? Hindi rin po NAPOLCOM yung nagre-review na yun eh. So, hindi kami yun. So, kumbaga, kung may magre-review man na gusto mag-review, ang alam ko, PNP nagre-review ng kanilang mga tao. Pero kami, for a fee, hindi kami nagkakandak ng review. Okay. Okay, daghang kay salamat, Ma'am RD Julieta and RD Ednar. Parting statement, again, announcement. Again, reiterate po natin for our online viewers, kailan po ang exam and where will it be held? Okay? Ulitin ko po, baka mukhang iba yata yung nasabi ko kanina. Ang exam po for PESE is April 26 and the regular exam for the entrance and promotional is on April 27. Dalawa po ang venue sa University of Mindanao and sa Corhesu sa Digos City. And also, ang fee po natin sa entrance exam is 400. Sa PO 4th class, 400 din. PO 3rd class, 450. Sa PO 2nd class, 500. And PO 1st class, 600. Aside from sa mga fees na yan, wala po kayong ibang babayaran. Meron pa pala, yung stamp. Stamp lang po. 21 pesos for the stamp. Okay, so yung information and updates na yan sa ating Facebook page, no, verified na kasi maraming kasing FB, di ba, misinformation sa online na Yes po. Available po lahat ng information na yan sa FB account ng NAPOLCOM Region 11 and pati sa other NAPOLCOM offices meron kanya-kanya kasi yan ng mga Facebook account. And nandun din po sa Facebook namin yung number and also yung email. Pwede kayo mag-email sa amin, pwede kayong tumawag, at mayroon pong sasagot sa inyo. Okay. Ang opisina, Ang FB po namin, NAPOLCOM Davao Region. Yun po. at ang opisina ninyo doon sa may Claveria, sa may likod ng 7-Eleven sa Marco Polo, right? Yes po, sa may COPE building po, sa may CM Recto. Taas ng DOT, kasi yung building ng Department Yes of po. Tourism. Opo. And Sir Ednar, parting statement and announcements. Well, ang parting statement nako is padulong na tayo sa tag-init, no? As we move forward March, April, May, it will be summer and we just launched no the BFP. We were guest there Fire month. sa month of fire prevention month. So, every family, ang advice nako is you better prepare. Pinaagi sa inyong pag-istorya-istorya sa matag pamilya, asa ang sources sa sunog sa inyong lugar, sa inyong balay para ma-prevent, no? The key here is prevention, still prevention and mitigation, similar to flooding and other disasters. Prevention and mitigation. So, and lastly, please continue to listen sa Facebook, read your Facebook, listen to radio, TV,
and the announcement of government agencies for that matter. Thank you. Okay, daghang kay salamat. Till next week, more relevant topics to be discussed. Thank you.